Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil
magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpagkailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpagkailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, o salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus. Ang lakas ko ah. Good morning, Jesus. Nagulat ako sa sa monitor natin ah. Okay. Maraming salamat kay Sister Nins para dun sa awitin na yon, mga kapatid. Again, another beautiful morning para po makinig na naman ng salita ng Diyos. Mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat again for another day na meron na naman po kami. Salamat, Lord, for all the good things in store for us for this day, Lord. At salamat din po, Lord, sa maagang paggising. Salamat, Lord, malakas kaming lahat. Walang may sakit. Hindi kayang bilhin ng pera yan, Lord. Kaya maraming salamat po. At Lord, again, this day, ino-offer ulit namin sa iyo ang aming sarili, Lord. We are at your disposal. Sa araw na ito, Lord, manguna ka sa lahat ng aming gagawin at ang dalangin po namin na makapagbigay kami ng glory sa pangalan ninyo sa araw na ito. Ang mga kapatid ko po, Lord, nakasama namin araw-araw,
pati sa mga ibang bansa, Lord. Pagpalain niyo rin po sila sa pamamagitan po ng iyong salita sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat sa Diyos. Pangalawang araw ng Feb. Araw ng pag-ibig. Kahapon, di ba? Natuwa po ba kayo kahapon, mga kapatid? Nakakaaliw, no? At nakakatuwang pakinggan yung mga kwentong pag-ibig ng ating mga kapatiran. May mga maririnig din po naman kayong sharing na hindi naman po lahat ng kwentong pag-ibig ay sa maganda na pupunta, hindi ba? O kaya yung pinagdadaanan nila sa kanilang buhay mag-asawa, puro maganda. Hindi po. So, maririnig nyo rin po yung mga sharing ng mga kapatiran natin na nung nag-asawa, nalaman nila na hindi pala bed of roses ang pag-aasawa. Pero, ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nilang mag-asawa na yung ang akala nila na curse ang pag-aasawa ay biglang naging blessing? At hindi nahuli, mga kapatid. So, abangan nyo po yung mga kwentong pag-ibig ng ating mga kapatiran. Iba-iba yan. Pero for today po, kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, pag-aaralan po natin ang iba-ibang klase ng pag-ibig at pag-aaralan din po natin ang mga 15 characteristic po ng love na ibinigay sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians 13. Pero ang ating VOTD ay kinuha natin dun sa last verse. Ko? Hindi yan. Ayan. 1 Corinthians 13:13. Meanwhile, these three remain, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Yan po. Pero pag binasa niyo po, yung unang bahagi niyan, makikita niyo sa 4-7, o starting verse 4, yung mga karakteristik po ng love na dapat meron tayo. Kasi marami pong definition ng love, kagaya nung pinag-usapan natin kahapon. Iba-iba. Depende kung sino yung nagmamahal at depende kung sino yung minamahal. Pero dito po sa definition na ibinigay sa atin at karakteristik po ng pag-ibig na ibinigay sa atin ni San Pablo dito sa 1 Corinthians 13, hindi na po tayo malalayo. Kung ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. And for this day po, ang atin pong unang karakteristik na pag-aaralan ay love is patient. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to, umaray agad ako. Sabi ko, baka mayroong ibang pwedeng mag-discuss nito. Kasi yung love is patient, ako'y naamin ko po, kulang po ako dyan, mga kapatid. Kayo po ba? Ayan, maganda kahapon yung merong interaction Mag-comment nga po kayo, mga kapatid. Ano po ang nakakawala ng pasensya nyo na ginagawa ng mahal nyo? Yun. Ano po ang ginagawa o ano yung nakakapagpaalis ng pasensya ninyo sa mga minamahal ninyo? Kasi pag-aaralan natin, love is patient. Alam nyo po, itong love is patient na ito, kakaiba siya. Kahapon, nabanggit ko po na ang true love is lacking in every society, hindi lamang sa tao, mga kapatid, until we look to the source of love. Yun nga po ang ating Panginoon. Hindi mo mahahanap ang true love, meaning of true love, hanggat hindi mo nakilala ang Panginoon. Kaya maganda po sa mga Christians, meron tayong kalamangan kahit papano, pero even Christians ay nagfe-fail pa rin po pagdating sa pag-ibig. Lalong-lalo na po itong love is patient na to. Sa akin, nawawala ang pasensya ko kay pastor. Pag yung, di ba si pastor, paulit-ulit,
Nakuha niya yun sa Daddy Bart. Ang Daddy Bart umuulit ng hanggang 3. Di ba? Napansin niyo ba yun kung natatandaan niyo? Pag merong binili ng Daddy Bart, uulitin niya yun ng 3 beses. Nilamangan siya ni Pastor. Si Pastor 5. Sasabihin mo pa, 5 na yon para i-stop siya. Uulit-ulitin niya yon. Kayo po, ano po yung nakakawala ng pasensya ng mga mahal nyo? Ano po Comment po kayo Babae at lalaki, syempre. Oo. Comment down below. Parang si Sister Joy Rubio, alam ko kung ano rin. Oo. Hindi, sasagutin niya yan. Sister Joy, ano ba nakakapagpawala ng pasensya mo kay Brother Mon? So ito pong love is patient na ito. Nakikita po natin ito. Siguro wala na pong pinaka-simple and yet powerful na characteristic ng love. Kasi kaya nga po ito simple lang pero powerful. Kung napapansin po ninyo, ito yung laging sa mga wedding invitation, di ba? Love is patient, ganon. Tapos nakikita mo rin po ito sa mga bahay, di ba? Sa mga nakasabit. Love is patient. Palagay ko kaya lagi mo itong nakikita at laging ginagamit kasi nire-remind ng tao na pangangailangan niya yun. Ano? Kasi napakahirap naman po talaga nito. Napaka-interesting din siyang quality. Kasi pag wala ka nito, lagi mong pinipray na, Lord, bigyan mo po ako ng pasensya. Sana magkaroon din, maging mapagpasensya ako. Pero pag nandoon ka naman sa mga instances na nakakainis, ayaw mo siya. Nakukuha niyo ba? Parang pagka nakakainis ng taong to, wag mong i-remind sa akin yung pasensya kasi ayaw mo siyang magkaroon ka nung time na yon. Kasi nga, naiinis ka. So, interesting Gusto mo siyang magkaroon pagka hindi ka naiinis, pero pag naiinis ka na, ayaw mo na siya. So, mga kapatid, ito po ang love is patient. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong patient? Para maintindihan po natin siya. Kinuha ko po siya. Alam nyo, iba-iba po ang meaning nito sa sa Greek word. Ang unang-una pong meaning ng patient sa Greek word ay anexikakos. Anexikakos. Ito po ay patience na makukuha natin o na dinidescribe sa 2 Timothy 2:24-26. Ang sabi po dito, and a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So, ang unang meaning ng patient sa Greek ay itong anexikakos. Ito po yung pagpapasensya ng isang Kristiyano. Halimbawa, meron ka pong ito lagi po itong naririnig ko sa mga Christians na may mga kapatid na gustong dalhin sa Panginoon. Ito yung patience na kailangan po natin. Kasi hindi po ba mga kapatid, nung tayo ay napunta sa Panginoon, na-experience natin yung pag-ibig ng Diyos. Tapos na-experience natin ng iba't ibang klase ng pagpapala na patunayan natin at naunawaan natin na ang buhay pala ay gaganda kapag ang isang tao ay nakaugnay kay Kristo. Wala ka ng ibang desire kung hindi, sana yung mga kapatid ko din, sana yung asawa ko din, sana yung mga kamag-anak ko din, madala ko rin kay Lord. Ginawa mo na lahat. Nagpa-open ka ng prayer meeting, tapos nililibre mo sila kapag ka may fellowship para sumama lamang. Tapos itinuro mo at ipinakita mo sa kanila na kapag sumusunod ka sa Panginoon, aayos ang buhay mo kasi aayusin ng Diyos.
Dahil pag lumapit ka, malalaman mo kung ano ang dapat mong alisin sa buhay mo at dapat mong idagdag. Di ba? Nakita na nila. Narinig na nila. Tapos, naging magandang patotoo ka rin sa kanila. And yet, ayaw pa rin nilang sumama. Ayaw pa rin nilang lumapit kay Lord. Tapos, paulit-ulit yung cycle ng buhay nila na laging sinasabi sa'yo, ganito nangyari sa akin, may problema ako sa ganito. Tapos lagi mo sinasabi, di ba sinabi ko nga sa'yo lumapit ka kasi kay Lord, ang kulit-kulit mo. Naiinis ka na, meron ngang isang kapatiran natin, sa sobrang kagustuhan niya na yung kapatid niya ay madala kay Lord, binigyan niya ng business, di ba? Lahat ng pangangailangan, pinrovide niya para makita nung kapatid niya na ito ang buhay kay Lord. Kaya ganito ang buhay ko ngayon. Kasi na kay Lord ako, kaya pag ikaw lumapit ka rin kay Lord, aayos din ang buhay mo. Ang nangyari, tinanggap lahat ng pagpapala, pero pwera lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos. May blessing siya, may business na binigay, nandadaya. Doon sa blessing, ayaw nung sister natin. Kasi tinuturuan nga siya kung paano mamuhay kay Lord. Alam nyo, sabi nung kapatid natin, ano ba naman, kuya? Sabi niya ganun. Alam mo ba, kaya nagkakaganyan ng business? Kasi ang itim-itim ng budhi mo. Nagalit na. Nagalit na. Totoo naman po yun. Pero mapag-aaralin din po natin dito sa pag-ibig na truth without love is plain brutality. Tapos, love naman without truth is hypocrisy. So, mahirap din, mga kapatid, lalo na sa mga Kristiyano. Pero ang nangyayari po, nawawalan tayo ng pasensya. Pwede natin ikatwiran yon. Sasabihin natin, kasi ang kulit-kulit ang gusto ko lang naman umayos ang buhay. Totoo po yun. Kaya lang, ang naiko-convey natin sa kanilang pag-ibig ay pag-ibig na walang pasensya. At ito po ang aneksasikos na sinasabi rito. Yung mga dinadala natin sa Panginoon, kailangan po nito ang forbearing. Yun yung ibig sabihin ng aneksasikos. Ano ba ang ibig sabihin ng forbearing? Pag sinabi mo pong forbearing, forgiving, merciful, understanding, accommodating, indulgent, and uncomplaining. Kaya po ba natin gawin yon? Ang patience po is one of the fruit of the Holy Spirit. Kaya kung meron kang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, it is possible, mga kapatid. Alam niyo po, hindi po ito madali. Madali siyang pag-aralan. Madali rin siyang i-share sa inyo. Pero ako po, umaaray din ako dito sa patience, mga kapatid. Ha? Mamaya. Hindi pa ako umaabot dun sa patience na yon. Kasi itong patience na dito, sa unang sinabi ko, papasa pa ako dito. Di ba, mga kapatid ko? Papasa pa ako dito. Hindi pa ako nagwawala sa kanila pagdating dun sa pagdadala ko sa kanila sa Panginoon. So, iyon po yung aneksasikos, uncomplaining. Sometimes umaabot pala ako doon kasi nagko-complain ako na ako na naman, ganon. So, yun po ang una. Pangalawa pong meaning, Greek meaning ng patience is epiake. Epiakes. Ayun. Ito po ay ang patience na nakikita natin sa James 3:17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Yan yung sa James 3:17 at yan ang epiakes. Ang ibig sabihin po ng epiakes ay mild and gentle. Hindi ako yan. Medyo may pagka-barbaric ako eh. So, mild and gentle. Ito pong term na to ay nag-e-express. Ito yung sinasabi po ritong patience. Halimbawa po,
Meron ako isang nabasang kwento. Meron po siyang great-grandmother na niya. Hindi pa niya lolo. Lolo na, pag great-grandmother, ano? Lolo ng lolo. Lolo ng lola niya? O basta. Ibig sabihin, hindi yung immediate, hindi siya ganun kalapit. Great-grandmother na niya. Namatay ngayon. Tapos, nag-iiyak yung hindi alam nung kaibigan niya na itong kahit na malayong kamag-anak niya, ay hindi malayong kamag-anak, kung bakit great-grandmother na niya, hindi siya grandmother niya, great-grandmother na, meron po silang pinagsamahan nitong great-grandmother niya at maraming itinuro yung great-grandmother niya sa buhay sa kanya. Kaya lang, nung umiiyak siya, as if akala mo nanay niya o kaya lola niya talaga yung namatay. Sabi ngayon nung kaibigan niya, makaiyak ka naman, akala mo naman lola mo yung namatay. Naghihinagpis siya, tapos ganun pa yung sinasabi. Ang patience na sinasabi po dito ay imbis na magalit siya agad dun sa kaibigan niya, inalala niya kung ba't ganon yung kaibigan niya. Yung pala, lumaki sa foster home yung kaibigan niya. So wala siyang experiences sa mga lolo, lola, nanay, tatay. Kaya yung emotion na nararamdaman nitong umiiyak, wala dito sa kaibigan niya. Yun po ang sinasabi ritong epiakes. Maging mild and gentle ka, you take into consideration kung bakit ganon yung tao na yon. Oo, merong isang eto totoo tong nangyari ha. Huwag ko na sasabihin. Pero comedy rin natawa kami. Merong isang namatay. May anak siyang medyo adik-adik. Tapos, nung nandoon na, mga kamag-anak, iyak ng iyak itong adik-adik na anak niya. Tay, ganon. Sabi ngayon nung isang kapatid, lumapit. Tama na yan. Sabi niya ganon, ngayon ka pa iiyak. Napatay na. Dapat kasi nung buhay pa, saka mo sinabihan. Sabi nung medyo adik, sabi niya, bakit? Bawal bang umiyak? Tatay ko to So, ito po yung yung sinasabi natin na i-consider mo kung bakit ganon yung ugali nung kinaiinisan mo. Ba't ba ganon ang ugali na kinaiinisan ko? Alam nyo, meron kasing mga tao talaga sa buhay natin na ako ganito. Sabi ko, talaga pinapatawad ko na siya. Mamahalin ko na siya. Tapos may masabi lang ulit at gumawa uli yung kinaiinis mo, bumabalik na naman yung inis ko. Ito po yung epiakes na to. Sabi ko sa inyo dapat naghanap nga ako ng magtuturo nito, pero habang pinag-aaralan ko, sabi ko, sige, ako na lang din para ma-remind yung sarili ko kung ano yung kulang ko. At, wait lang, be. Nalilito ako sa iyo. Wala pa ako sa solusyon kasi may dalawa pa ako tapos 5 minutes na lang. Ayan, may patience ako Epiakes ang tawag po doon, mga kapatid. So, alamin natin kung bakit po. Kasi alam niyo po, hurting people hurt people. Hurting people hurt people. Kaya yung mga taong nananakit sa inyo, ang ibig sabihin po ron, sila po ay hindi namimighati Marami din silang mga sakit o sakit sa puso o may sakit. Dito, hindi joke lang po. Ayan na, bumabawi na naman ako. Okay, sa pangatlo na So, nakita niyo po mga kapatid kung kakagano ka-importante itong patience. Ang pangatlo po na meaning sa Greek nito ay makrotumeo. Ito po ay sa dalawang salitang pinagsama na makros, a long time, tapos tumia, a state of intense displeasure.
lampasan na natin ito mga kapatid. Gusto nyo? Kasi itong macrotomia, long time ang macros. Tapos yung tomia, a state of intense displeasure. Matagal. Pangmatagalan po ito, pangmahabang, intense. Hindi lang basta displeasure, intense. Pag sinabi mong intense, masidhi, yun. Masidhing displeasure. So basically po, yung word po na patient na sinasabi rito is a state of being able to endure displeasure for a long time. Dito siguro nakuha yung yung mahaba ang pise. 'Di ba? Gaano kahaba ang iyong pise? Ito yung sinasabi kasi ang patience po ay mahaba ang sabi niya rito. Sabi niya kasi, patience is more than waiting calmly in line. It's waiting calmly when people are out of line. Hindi. Out of line. So, waiting calmly when people are out of line. Kasi po, kaya sinabing long-tempered. Kasi kung mapagpasensya ka, you are slow to anger. Ibig sabihin, di ka naiinis agad. Tapos, you endure personal wrongs without retaliating. Sabi ko sa inyo madali lang tong turo, pero mahirap gawin to. Sabi dito, without retaliating, personal wrongs without retaliating, ang hirap nito. Pero may nakakagawa, 'di ba? Natatandaan niyo dati nung may nangyari sa atin, 'di ba? Ang sabi ni Kuya, lahat na lang gigil na tayo. Gusto na talaga nating mag-retaliate. Kasi kung tutuusin, may reason tayo And justified ang ating retaliation. Meron bang justified retaliation? Sa Christian yata wala. Kasi dina-justify na lang, oo, pwede. Pero dapat wala. Kasi nga, ang patience, yung mga wrongs na ini-endure mo, yung personal wrongs, without retaliating. Walang Grabe. At ang ibig sabihin pa niya, you bear with others' imperfections, faults, and differences. Ito yung diniscuss kahapon ni Sister Nins at saka ni PJ, di ba? Sabi niya, bear with others' imperfections, faults, and differences. Isa pong makakatulong sa atin para magawa natin, kahit itong part lang na to, mga kapatid, ay huwag mong kalilimutan na ikaw ay marami ring imperfections. At marami ka ring fault. Kung naiinis ka sa ibang tao, may mga tao ring naiinis sa'yo. Dahil hindi ka perfect. So kung ano ang ginagawad mo doon sa mga kinaiinisan mo, ay siya ring igagawad sa'yo ng mga taong naiinis sa'yo. Because what you sow, you reap, mga kapatid. So, meron pa pala yun. Sabi, you give them time to change, room to make mistakes, without coming down hard on them. Ito nga yung kanina na sinishare ko, hindi niya na nahintay yung kapatid niya, nanggigil na sa sobrang kagustuhan na madala niya na sa Panginoon. Hindi natin binibigyan ng room for mistake minsan yung ibang tao. Kaya minsan pag nagkamali sila, patol ka agad. Pag sinasabi mong you give them room for mistakes, ibig sabihin, kahit na magkamali sila, hindi ka agad yung galit na galit. Binibigyan mo ng reason. Ba't niya kaya nagawa yun? Sige, papalampasin ko muna. Palampasin ko na sa na to. So, do we do that, mga kapatid, dun sa ating mga mahal sa buhay? Nagagawa po ba kaya natin yun? And ang pinakahuli po na meaning niya ay hupomeno. It came from the word hupo, which means under, as in under the rule of someone or something, and meno, to abide or remain. Ba, ibang klase ito. Pag sinabi mong hupomeno, ikaw po ay parang inaalaw mo
na you will be under someone or something and you remain there. Ibig sabihin, hindi ka nagsasawa. Humility, hupomeno. Literally, to remain under, but not simply with resignation. Ang sabi rito, but with a vibrant hope. Ito yung nagpapakumbaba ka, pero hindi yung nagpapakumbaba na parang kinawawa ka na. Kung hindi nagpapakumbaba ka, na meron ka pa rin kasiglahan kasi meron kang pag-asa na darating ang panahon, magbabago din yan. Darating ang panahon, makakayanan ko rin yan. Ganon, hindi yung parang, wala tayong magawa pagpasensyahan mo na lang. Kasi yun ang sabi. Hindi yun. Kasi yung ganong patience, may resignation na yun. Iba yung patience with resignation and patience na merong vibrant hope. Na kahit na paulit-ulit ginagawa pa rin sa'yo yun, hindi ka nang hihina. Andun pa rin yung pag-asa mo at yung, ano bang ibig sabihin kaya ng vibrant? Maganda to Pag sinabi mong vibrant, spirited, lively, full of life, full of spirit, high-spirited, energetic. Tama? So, meron po kasing mga Kristiyano na pahirap na sa kanila yung ganon. Kaya parang hinang-hina ka na, lumong-lumo ka na. Naku, na ano nyo na po ba yung kalagayan na yun na hinang-hina ka na, tapos inis na inis ka pa? Ang saklap nun mga kapatid. Ito yung mga taong sumasabog na lang talaga. Pati ugat sa ulo sumasabog pagka ganun. Kasi, yes. Kaya po ito tinuturo sa atin para po magkaroon tayo ng understanding na pwede naman pala. Tapos i-remind natin ang sarili natin dito sa mga pinag-aralan natin na to na kailangan, batahin mo, pero not with a spirit of resignation. Yung spirited ka pa rin. Para sa ganon, habang inihintay mo ang pagbabago ng mga tao na dinadala mo sa Panginoon, kagaya nung unang ibig sabihin ng patience na yun, masigla ka pa rin at masigasig. Kasi pag nanlumo ka na, magre-resign ka na rin Ibig sabihin, aayaw ka na. Yan mo na, talaga sigurong wala nang pag-asa yan. Nasasabi ko yun, wala na yatang pag-asa yan. Sa sobrang tagal po ba na pinagpe-pray mo, tapos ganun at paulit-ulit, tapos ikaw paulit-ulit ka rin ng magandang bagay na ginagawa para sa kanya, o kaya parang ikaw na lang lagi ang taya, o alam nyo yun, minsan, nakakapagod minsan, kaya parang ang nangyayari, nagre-resign tayo. Ikaw na raw ang taya, sila pa yung bumabangka. Maganda yun, Ikaw na taya, pero sila yung bumabangka. Mga kapatid, nakakapikon, di ba, minsan? So, hindi pala. Wag pala, mga kapatid. Inabot ako akala ko sabi kong iksi lang nito, tapos di ko pala matatapos. Kasi love is patient. Ano kaya yung mga sinagot nila? Ano kaya yung Sabi ni Sister Bebot, when enough is enough po, amen po, sabi niya. Laging may pag-asa. Nga Yung mami, di ba? Lagi tatakpan niya na nga yung ilong niya. Ang ibig sabihin ng ganyan, mauubos na. Di ba kakapusin ka na, pero sabi sa bibig niya, pwede pa yan. Ganun mga kapatid. Sabi naman ni Sister Beth, nakakawala po ng pasensya sa minamahal ko, yung pong pag may kasalanan, yung mga anak ko, ako ang pagagalitan. Ayaw ng anak na papagalitan minsan, nasagot pa. Kaya nakakawala ng pasensya. Yun yung yung una, no? Yung kay Sister Beth. Oo, yun yung anexasikos, Sister Beth. O mga kapatid, bago po tayo magkalimutan, comment na po kayo ng game na
para po dun sa ating memorization, ha? Para po makita na natin kung sino na yung mga game na. At meron tayong good news, okay? Oo, laging may good news eh. Nakakatuwa naman kasi talaga po ang nangyari dito. Sabi nung isang sister natin, magpapadala daw siya ulit ng pangpremyo. Pero this time, lagyan naman daw po natin ng youth edition. Very good nga naman yun, no? Para yung mga kabataan kasi parang wala akong nakikitang kabataan na sumasali dun sa game natin. So magkakaroon ang mga youth at ito ay gagawin every Sunday. Pag youth daw, meron daw sayaw. Genesis, Exodus, gano'n. So, may sayaw. So, mag-start na po yan ngayong Sunday. Youth edition naman. Isa sa mga youth dito sa loob ng Comfy at isa sa mga CSM natin na nasa labas. Okay? Hindi. Hindi, every other. Magsasalitan tayo ng adult at saka youth. So mga youth na nasa kanya-kanyang mga bahay, mag-ready na kayo dahil next week mag-start na to. Kaya binibigyan namin kayo ng chance at time. Saan? Saan sa DSWG? Memorization eh. Memorization yun. Di ba? Di ba? Kapatid? Okay, thank you, Lord. Birthday muna tayo habang nagko-comment pa ng game na yung ating mga kapatid. Yay! Ayan. Ang sabi ni Bingoy, magko-contribute daw sila para sa prize sa CSM. Kaya mga kabataan, ha? Ayan. Abangan nyo. Ang mga youth nga, lamang nga sila eh. Dahil hindi sila loading pa, di ba? Hindi kagaya nung mga senior, loading na. Oh, yung mga senior. Oh, meron tayong mga prizes dyan. Ngayon naman po, today is your birthday, Brother Benji Toralba. Brother Benji, mag-celebrate ka nung birthday mo. Dahil kung nyo po yung kanyang sharing, nung Sunday, birthday niya ngayon, pero na-stroke siya. Kaya thank you Lord talaga. Yan ang mga sineselebrate na birthday kasi hindi mo akalain na abutin mo pa pala. Kasi nabulol din siya, si Brother Benji, hindi ba? Pero thank you Lord, hindi siya na ospital at wala namang walang nangyaring sa katawan niya. So today is your birthday, kaya celebrate Brother Benji. Birthday din ngayon ni Brother Wally. Wally ni Shane. Sanyosa. Brother Wally, happy birthday. At kay Sister Kat Tolentino, Austria ng ating Kalo Outreach. Kaya Iko, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday and happy anniversary sa ating lahat. Ang atin pong memory verse of the week ay isang awitin. Kaya pala hindi namin maawit kasi yung kanta ay King James Version. 'Di ba? Pero madali na to. 1 John 4, kasama talaga yung 1 John 4:7 and 8, 'di ba? Sabi niya, Beloved, let us love one another.
For the love is of God, and everyone who loves is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. So, beloved, let us love one another. 1 John 4, 7, and 8. Yan, ang ating memory verse of the week. Ngayon po, dako na tayo sa ating Bible memorization. Ito na po ang last week ng ating Old Testament. Kaya start memorizing the New Testament. Mga kapatid, ha? Ayan na. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Parang lobat kayo ngayon, ha? Naubos kahapon ang iyong energy para sa araw na ito. Ang atin pong, parang wala si Terry. Tinan mo to si Terry, oh, dahil na tapos na kahapon. Okay. Ang nabunot ay si Sister Ana. O kasi si Sister Ana ay magbabantay sa hospital. Kaya dapat 9 a.m. nandun siya at aayusin yung, alam nyo, malapit nang lumabas si Sister Sally. Alam nyo, sa first day daw ng therapy, wala raw pinapatayo. Tapos, siya nakatayo. Tapos, dapat ang uupo dahan-dahan. Bigla siyang umupo. Sabay sabi raw niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, pinalalabas na siya. Makulit daw. Sir Sally. Okay. Ay, talaga na nga naman, ano? Nabunot ko si Otan na naghatid naman sa kanya. Naman, mag-asawa pa talagang nabunot. Okay. Ito na. Alam mo, meron dito nagtataas ng kamay araw-araw, di natatawag. Huwag ka kayang magtaas ng kamay, Kuya Ernie. Para matawag ka. Kasi siya yung ready from the start. Okay. Sa araw na ito, Brother Louie Belmonte. Brother Louie? Pas ka? Wala, bawal ang pas. Si Mami Pas nga na pas, sumali na eh. Oh, kaya mo yan. Okay. Okay? Wala tono eh. Di ba, kahit walang tono. Okay. Basta Ay, ate. ma-memorize. Gcash. Joke. O, ate naman niya yun. O. Sige, Joke go. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Numbers muna. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicle. Extra. Pasensya, bago pastisa, hirap eh. Extra. Jeremiah. Nehemiah. Esther. Ano sunod? Okay, call a wife. Yan, call the wife. Siyempre, isa na kayo eh. Kaya ganon, kailangan merong call a wife. Para merong sasalo. Oo. Oo, yung iba nag-call a wife eh, call a husband eh. Oh. Gamitin mo kasi yung lifeline mo. You are allowed to have a lifeline. O, sige. Sister Joy. Sister Joy, urong ka. Yan. Okay. Fire. Ay, wala siyang mic. Nakonde eh. Low. Yan. Okay. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,
Estra, Joshua, Judges, Ruth. Joshua, Judges, Ruth. Yeah. Ulit. Ulit. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, First and Second. Ay, hindi na, tapos na. First and Second Chronicles. Okay. Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Job. Okay. Okay. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs, Jeremiah, Isaiah, Lamentation. Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel. Well. Okay. Nakakakaba dito sa unahan eh. Joel. And then Nagpapawisan ako. Amos, Obadiah, Nehemiah. Ay, Ano na? nasabi mo na yun. Amos, Obadiah, Joel, Micah, Jonah. Tapos Micah, Nahum, Obadiah, Zephaniah, Micah. Ano na? Narambol tuloy. Rumble lang. Zephaniah, Zephaniah. Haggai, Zechariah, Malakay. Pinagpawisan ako. Sabi ni Ate Bayet, walang Gcash. Okay lang. Tayo mahirap dito sa unahan. Hindi memorize yan ni Sister Joy, kaso nakakakabanga naman talaga dito sa unahan. Oh, eto na. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mangyayari dyan, 2 lang kay Louie, 3 kay Joy. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Nakakakabang nga talaga naman. Di ba nung ako nga, memorize ko na yun nung una pa eh. Tapos nung dito ko na kinanta, nawala rin naman ako. Sample, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Oh. Gusto nyo ng New Testament? Ready na rin ako doon. Anong price ko? Palakpakan, o pwede na rin. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John's, Jude, and Revelation. Diba? Akin na lahat tong natitira. Okay. It's time for our mga kapatiran. Okay? Madaming nag-game. Si Jamie, game daw. Oo. Ay, ang dami na, oh. Sister Mel Lalog, Brother Rick Orias, Sister Relly Danganan. Yun nga yun, Relly Danganan. Sister Mirna Seremonya, ba, sa Talim. Sister Nora Kalingo ng ating pinagbuhatan. Si MJ pala ay si MJ na pamangkin ni Anet. Oh, si MJ. Hindi. Rita, Sister Rita Manggao. Pero hindi si Sister Rita yan. Si Ajian. Ang may birthday. Ready na daw siya, si Brother Wally. At si Inday Jamie Hapin. Okay? Spin the wheel, Iko. Mahaba ngayon ng ano. Uy! Sister Rita.
Ayan ka, Sister Rita, Lady in Red. Siya ang tatawagan ko, hindi ba? Absent. Ayan na. Sister Rita, sagot na. Ayan na, si Sister Rita. Morning, ito po si Aji. Tingnan mo. Pinasa agad kay Aji pala. Ayan, si Aji, ano rin siya, meron din siyang, Cola daughter. Si Aji daw talaga yon ginamit yung kaya. Sige, Aji, ready ka na? Aji. Ay, ako yata ang naglag o siya. Aji. Ayan. Kasi anak ko, dito may isang dyan. Ayan na. Okay. Ready ka na, Aji? Yes. Okay, go! Genesis and Exodus, the first book to see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Yay! Walang mali si Aji ah. Alam niyo kung bakit? Lumaki kasi yan sa children's ministry. Ang galing ni... Ay, may request si Pastor. Pwede ba yung nanay naman daw? Sister Rita. Kinatbi. Mag-preach na lang po ako. Mag-preach na lang daw siya. Subukan mo daw. Ayaw pumayag ni Pastor, Sister Rita. Ay, sister, hindi ako marunong. Hindi, sadyang hindi ko po minimorize. Ayan, Sister Rita, kailangan ma-memorize mo yan. Memorize mo yung kanta ni Aji at mame-memorize mo yan. Sige. Sa ibang araw, aantayin daw ni Pastor yan kasi gusto niya ikaw. Sige. Sa ibang araw, ilang araw? Pwede daw bukas. Naku, sabi ni Pastor, bukas daw, tatawagan kita uli. Opo daw, okay. Oo daw. Kasi ikaw sinabi mo bukas kasi wala tayong Good Morning Jesus bukas. Talaga to si Sister Rita, sa Webis daw. Go daw. Okay, Sister Rita. Congratulations, Sister Aji. At ang napanalunan mo ay pink na laptop case. Ayan. Thank you, Lord. God bless po, Sister Rita. Ayan, Sister Rita. Pero tinake naman niya yung challenge mo. Okay daw. Okay. Challenge accepted. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayan po ang ating memorization. Ulit-ulitin nyo lang po. Yung ang mga nag-game na yan, talagang memorize na nila yan. Okay. Ngayon naman po, lagi tayong overtime dito sa ating memorization, Meron po wala na tayong time. Okay. Meron po tayong new song of the week. Ayan. Sabi nung isa kahapon, no ba yan? Lagi na lang akong pinaiiyak ng new song ng Comfy. Sabi kahapon. Pero talagang nakakaiyak yung new song ni Brother Ariel, no? At nakakaiyak lalo dahil kinanta ni Bari Naninilaw ni Brother Enol. Pakinggan po natin at antabayanan niyo po dire-diretso na mga kapatid ang kwentong pag-ibig ng isa sa ating mga couple na worker. Ayan. Thank you, Lord.
pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan. Yan ang sampo ko, O Jesus. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Pupurihin, sasambahin kita. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasama, kabisig na laging tapat na ang nasa'y makarinig at makatanggap ng salita
sa ating Panginoon. At ito po'y bahagi ng ating pag-ibig month, sabi nga, at sa umagang ito kasama natin ang ating dalawang kapatid na magbibigay ng luwalhati sa pangalan ni Jesus sa kabutihang tinamasa nila bilang isang mag-asawa. Pero bago tayo dumako dyan, muli tayo po'y manalangin. Muli, Ama, ang luwalhati, ang pasalamat, pagsamba, at papuri tanging sa iyo lamang. Muli po, narito kami, kasama si Minister Andy at Sister Judith, na ang tanging nasa ay mabigyan ka ng parangal. Kayo po ang manguna, mangusap po kayo, at ang salita ay maging pagpapala sa lahat ng makarinig at tatanggap nito. Banal na Espiritu Santo, muli po, manguna po kayo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, so good morning. Bati muna, sino ba? Ladies first? O? Ladies first. O, sige. Magandang umaga sa lahat ng naaabot ng tinig na ito, sa ating taga-subaybay sa ating GMJ, dyan sa North, East, West, South, at maging dyan sa ibang bansa. Hello po mga kapatid at advance Happy Valentine. Ang aga ng bati ng Happy Valentine ni Sister Judith. Okay mga kapatid, good morning po sa lahat. At binabati ko po ang lahat na nanonood ngayon. Most especially po yung aking mga loved ones, yung pong aking mga pamangkin sa Los Baños. Ano? At saka po lahat pong taga Laia, San Juan, Batangas. And of course, yung pong sa side ng aking misis, sa Concha family. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Handa na po ba tayong makinig lahat at pakinggan natin ang kwento ng pag-ibig ng mag-asawang Minister Andy at Sister Judith? So magsimula tayo sa simulang, sabi nga, let's start from the very beginning. Saan ba kayo unang nagkita? At ang pangalawang tanong, ano ba ang unang naramdaman mo nung makita mo siya? Ikaw ba'y kinilig? Ikaw ba'y nainis? Ano po ba yung kwento ng simula ng inyong pag-iibigan? Yan, very exciting naman yung tanong ni Minister Ernie. Ano? Naalala mo pa ba, Sister Judith, kung saan tayo una nagkita? Yan, eksakto sa mata kita nakita. Ayun. Yeah. Ibang Kasi klase. sabi dun sa mga fellowship, prayer meeting, I see Jesus in you. Yan. Yun pala yun, ha? I see Jesus in you. Okay, so purihin pong ating Diyos at Meron yata ikaw verse, Minister? bago po ako magpatuloy na sagutin ang katanungan po ni Minister Ernie, nais ko pong basahin po dito sa Efeso, sa Ephesians 5:33. Sa Tagalog po mga kapatid, ganito po yung nasusulat. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Mula po ito sa Efeso 5:33. Thank you, Lord. So, ang katanungan po ni Minister Ernie kanina kung saan kami una nagkita, ay ang sagot po ni Mrs. ay sa aming mga mata. Tama. Okay. At ano po bang feelings? Ano nga po bang feelings? Sister Judith, ikaw mauna. Yan. Nung una kami nagkita nakita ko na siya dito sa mga fellowship, Bible study, yon. Tapos yung talagang nagkakitaan, yan. Doon sa Laia, sa San Juan, nung kasama po ako ni Sister Wilma Lagman. Yan. Hello po, Sister Wilma. Kamusta po? Yun po yung outreach na first time kong nakapunta doon. Fellowship pala yun. Nakala ko prayer meeting kasi yun po ginanap po sa school ng Southern San Juan Academy. Sister Judith, anong una mong naramdaman nung makita mo siya? Yan. Wala lang po. As brothers in Christ, yun po. Tapos, nagtutugtog po siya noon. Tapos, pinag-love offering po ako noon ni Sister Wilma ng isang kanta. At siya na po yung sumusupport doon sa school na yun. At yun. Tapos, sa children, na-assign po ako. Doon kami nagkaroon ng tandem ni Brother Andy kasi siya pa yung tinatawag na leader principal sa Children Ministry Fellowship sa Principal, Greenbelt. principal. Tapos Little napunta po talaga, tayo napunta po tayo dun sa Glorieta, yun po. Yan. Wala bang parang tibok ng puso nun na iiba? Nung Wala una? pa po. Wala kasi pa. Okay. bagong manggagawa pa lang po ako noon. Okay. Way back mga 1995 or 96. Talagang ganun po. brother lang tingin mo sa kanya noon. Opo. Sige, Yan. sige, Minister Andy. Opo. As in, wala pa naman kami talagang nararamdaman na spark at that time.
Kasi ang totoo po niyan, ako naman ay very honest din honest na at that time po, may nililigawan kasi ako no? So alam ni Sister Judith yun. Actually po, pag nandun ako sa Pinagtunggulan, San Jose, Batangas, doon po sa kanilang ancestral house doon sa Batangas, pagka po uwi kami, di maraming mga prutas. May bayabas, may atis, mangunguha ako niyan. Sabi ko, ay, dadalhin ko sa nililigawan ko. So alam niya po at that time, may nililigawan ako. Kaya wala pa talagang spark, Minister. Kaya walang spark. Oo. Ano nangyari? Paano na-develop? So, until yung pong na-assign nga kami, sinasabi niya sa children ministry, no? Sa quad pa po yun So, talagang mahaba-habang istorya. Pero, to cut the long story short, ay mayroon na po palang nadidevelop na paghanga si Brother Andy kay Sister Judith. Anong hinangaan mo sa kanya? Kasi yung pong kanyang simplicity, no? Yun ang unang-una kong hinangaan sa kanya. Her simplicity, at pagkatapos po is, lagi ko siya nakikita nakasmile. Wow. Yan, nakasmile. So, kaya pala, ang tawag pala ni Brother, ni Tatay Mando, hindi alam ko po, apple of the eye. No? Favorite daw po. No? Lahat naman mahal niya yung mga anak niya. Pero sinasabi niya lagi, ay, yan ang apple of my eye. Sabi ng aking pong bianan. So, yun po, the simplicity. Lagi po siya nakasmile. So, at that time, though may nililigawan po ako hanggang sa, nabusted na ako nung una kong nililigawan. Si Lord na yun. Si Lord na yun. Tapos po yun, mahabang istorya hanggang sa Sir Judith, kwento mo ng konti. Yung paano tsaka ba? Sister Judith, paano rin na-develop yun sa'yo? Ano ba yung kagaya sabi niya, simplicity. Sa'yo? Yan, kasi siyempre po, hindi naman nawawala po sa mga kabataan, lalo tigit sa mga kadalagahan at binata, yung bang tukso-tukso, ganun po. Pero wala lang po sa akin as kapatiran lang po na manggagawa. Hanggang sa, yun nga po, na-assign po ako sa children, lagi akong pinadadala ng gitara. Maliit pa yung gitara ko noon. Kasi ako yung malapit dun sa Makati. So, every fellowship, ako yung may bit-bit ang gitara. Sabi ko, ba't nahirapan yata akong lagi magdala ng gitara pag the following day, morning devotion. So, ginawa ko, ipinapadala ko na lang po sa ibang worker. Kay Brother Ariel ko pa ho pinapadala. Sabi ni Brother Ariel, wag sa akin. Kay Brother Andy na lang. Yun. Alam mo naman to si Brother Ariel. Isa ito sa, mapanukso. Oo, mambubus ka yan. Ayan. So, doon po nag-umpisa, doon sa gitara. Pero ano yun? Ano yung ibig sabihin? Ano yung nakita mo sa kanya? Siya kasi may nakitang very unique. Ikaw naman, anong masasabi mo? Anong nag-attract sa'yo sa Minister Andy? Sa kanya po yung masipag po siya sa pag-ano ng mga kanta. Yan. Kasi siya lagi na-assign doon sa ating, di ba, hindi pa po computerized yung ating kanta. Siya yung nakikita kong masipag mag-asikaso sa mga pag-prepare ng kanta. Tapos, lagi siyang, yun, sa children, naka-ready lagi lahat yung ituturo. Yan. Yun po, yung nakita ko sa kanya yung kasipagan niya sa ministry. Okay, na-impress ka sa kanya. Opo. Sa iyo, hindi siya nabasted. So ano bang ginawa mo, minister, at hindi ka binasted? Ano bang mga strategy yung So, ginamit mo? totoo po niyan, 3 times niya akong binasted Oo, 3 times. So po. Pinakahuli niya akong binasted, sinabi ko na rin sa kanya, ganito po yun, sabi ko, Sister Judith, sabi ko, fully convinced naman ako, naniniwala ako na hindi mo talaga ako gusto, hindi mo ako talaga mahal. Kasi mayroon po siyang sinabi sa akin lately, nang naliligaw na talaga ako. Alam niyo po, medyo na-offend po ako at that time. Magre-regalo ako, isipin niyo, sa kanya. Tapos yung mga ka-workers, ipapamigay niya sa mga ka-workers yung regalo ko. Bago ko pa napag-ipunan yun. So, at that time po na talaga na-offend po ako. But then, yung pong pangatlo niyang busted, pag-busted niya po sa akin, tanda-tanda ko yun na doon kami sa McDonald's, no? So, anong ihatid ko na po siya sa sakay ng tricycle, sabi ko sa kanya, Sister Judith, talagang kapatid ng tawag, Sister Judith,
tanggap ko naman na hindi mo talaga ako gusto, hindi mo rin ako mahal. Kasi unang-una po, gusto niya po noon, nasabi niya sa akin, ang qualification niya, ang gusto niya daw po na mapangasawa ay matangkad. Mga kapatid, anong tangkad ang hahanapin niyo sa akin? Tapos pangalawa, gusto niya daw po mas maedad sa kanya. Okay. Mga kapatid, mas maedad po siya sa akin ng 2 years. So, pangalawa, mabagsak na, no? Saka pangatlo po, yun daw pong mas gwapo. Hindi naman ako ganong kagwapo. Kay Lord, gwapo. But then, yun po, sabi ko, sige, tanggap ko na ang lahat ng yan. Pero, etong tatandaan mo, sabi ko. Kahit ganon ang pagtingin mo sa akin, ang hanggang, kasi sabi niya sa akin, brother, I'm very sorry. Brother, ka-worker lang talaga ang turing ko sa'yo. Yun lang. Pero sabi ko sa kanya, Sister Judy, tandaan mo, kahit yan ang turing mo sa akin, tatandaan mo, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Wow. Yun po yung huli kong salita na iniwan sa kanya. Anyari? Bakit biglang nagkatuluyan? What happened? Ayun, Yan. Kasi Sister yung Judy. time na yun, wala pa talaga akong word of God. Okay. No? Oo naman Tapos, pala. nagpipray ako na nagtatapat siya sa akin. Wala pa talaga akong word of God. Nakita ko kagad ng word of God nung nakasakay ko po sa tricycle. Nakalagay, ang laki-laki, loading and unloading. Sabi ko, ano yung loading and unloading? Tapos, wala pa talaga. Tapos, may nabasa po ako sa, di ko lang mo matandaan kung 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ang oo sa kanya ay oo, ang hindi sa kanya ay hindi. Yun So, ang interpretation? Yun yung nakita kong word sa Corinthians, di ko lang humatanda kung first chapter o kung first Corinthians o second Corinthians. Okay. Ano interpretation mo? Yun. So, hindi pa time, ika nga. No, hindi pa time. Tapos hanggang sa lumigaw siya uli, Pang-apat na yun. yan. Yun yung unang word ko kaya ko siya binasted nung una. Yun. Tapos yung pangalawa, sabi ko sa kanya, hindi pa talaga kasi brother la, kasi wala pa nga po akong word. Yung pangatlo, yung talagang wala pa rin pong word, yung pang-apat na niligaw siya uli, nag-pray na ako talaga ng gusto kay Lord. Siguro may mga ilang years na po ako nung worker, may 3 years na rin po yata akong worker. Basta, nung time na yun ay mga 28 years old po ako noon. Okay. So, glory to God, yung binigay po sa akin yung 1 Samuel, yung pagtawag kay Samuel, na hindi siya tumitingin sa panlabas ng anyo, ang tinitignan niya ay puso. Yun, yung tungkol kay Samuel. Yun yung impact na binigay sa akin ni Lord na word bago ko siya sinagot. Yan. Yung humingi talaga ako ng confirmation na word. Yun yung word na binigay sa akin ng Panginoon. Nung pagkabigay sa akin ni Lord yung word na yun, actually, napanaginipan ko pa siya. Sa panaginip, kumakatok siya. Tapos, pagbukas ko ng gate, eksakto, may lumiwanag sa likod niya. Yung liwanag na yun, yung kagaya kay Jesus, yung 3 o'clock habit, tapos may liwanag kay Jesus sa likod. Yun yung una ko nakita sa kanya, nung nanaginip ako. Tapos, yun, pangalawa, bigay sa akin ni Lord yung pagtawag kay Samuel, na hindi siya sa panlabas na anyo tumitingin, kundi sa puso siya tumitingin. Okay. Thank you. Talagang pag nagtyaga, may nilaga. Sabi nga, So, dako na tayo sa dumating kayo sa point na nag-decide kayo magpakasal na. What made you decide? Ilang years kayo nag-engagement? 2 years? Almost 2 po. Oo. Now, Almost. you made the proposal? Ba't ka dumating sa proposal na magpakasal na? Okay, so far po at that time nga ay nag-decide na kami magpakasal kasi medyo umiidad na rin kami. At that time, 20, ano na po siya? 29. 29 na nung kinasal kami. So, ako po 27 at that time. So, ang ginawa ho namin, kaya medyo nagtagal din yung aming pag-prepare kasi nga nagre-ready kami, no? Na lahat ng gagamitin sa kasal. At salamat po kay Lord, nung ready na kami, ayun, nagplano na rin po kaming magpaalam sa aming kanya-kanyang mga magulang at pinayagan naman po. Okay. Kaya, thank you, Lord. Naging maganda, very smooth naman lahat, Okay, Very so smooth ngayong naman mag-asawa na kayo, ano ba yung mga adjustment na nangyari? Siyempre, first time na kayo nagkasama sa isang bubong, so may mga adjustment na kailangan niya. So, gawin na natin, ano yung mga bagay na nakita mo sa kanya na medyo hindi mo nagustuhan sa simula?
Sana natin kay Minister Andy. Hindi naman perfect si Sister Judith, di ba? So, ano yung isang bagay na medyo nahirapan kang mag-adjust kasama siya? Honestly speaking, kasi dahil nga po siya ay nag-alaga sa kanyang mga pamangkin, nakikita ko yun nun sa nasa mga fellowships pa tayo. Siya po yung nagmamatanda, kumbaga. Ano ibig sabihin nun? Pag nagmamatanda po sa Batangas, yung lagi siya ang nag-aaruga ng kanyang mga pamangkin. So, nabilis po siyang, nakita ko na yung pagmamature niya. No? So, tapos, Paano naging struggle sa iyo yung pagmamatanda niya? O ibig po sabihin ay, kasi nga, di ba, mas may edad po siya sa akin ng 2 years. Kailangan ulit-ulitin, ano? Oo, yung nga. Ulit-ulitin. Eh di, siyempre po, ang nangyayari noon may mga decisions ako bilang asawang lalaki na supposedly ako ang masusunod. Kaya lang, dahil sa mas may edad po siya, there are times na, hindi, ganito yan. So, nung una, nag-i-struggle ako. Sabi ko, di ba dapat ako masusunod kasi akong lalaki? So, bilang lalaki, kailangan pakita mo, padama mo na ikaw yung lalaki. But then yun nga po, hindi naman din lahat ng panahon ay tama ako. No? Kaya doon lang nung una nag-i-struggle ako na, kasi nga nasanay siya na siya yung nagmamando doon sa kanyang mga pamangkin. No? Yung at that time, yung kanya naman sinundan na sister na mas may edad sa kanya, nag-abroad naman yun. So, siya po yung laging doon sa bahay. So far, yun po yung una. Si Sister Wife naman, ano ba yung medyo nahirapan ka mag-adjust sa ugali ni Minister Andy noon? Nung mag-asawa na po kami nung una, actually, yung pag-a-adjust sa kanya ay yung pag-submit. Yan. Di ba sabi kasi doon, Wife, submit to your husband. Yan. Gaya ng sinabi niya, nahihirapan siya. Sa una, ganun, kasi meron kang gusto ipakita na ito ang dapat gawin, iba yung gusto niyang gawin. Pero dahil nga yung submission, tsaka yung respect, napakahalaga po nun. Gaya nga po nung binanggit doon sa pag-aaral kahapon, napakahalaga na bilang isang asawa, napaka-importante yung pag-submit at pagrespeto sa asawa. Okay. At doon lang naman, at madali naman po ako nakapag-adjust dahil kailangan yung pang-unawa nandoon lagi. Kailangan malawak yung pang-unawa mo tsaka pag-intindi. At sa umpisa naman talagang dumarating yun sa sitwasyon na medyo may konting pagtatalo, may konting ups and down, pero sa grasya at awa ng Panginoon, madali mo natututunan kapag na kay Lord ka na. Kasi natutunan ko yun, syempre, pag kino-compare ko yung relationship ng magulang ko noon, kaysa ngayon, mas iba kapag mas kilala mo na ang Diyos. Mas madali mo nang nauunawaan, naiintindihan, at every time na alam mong may mali ka, hindi tama yung attitude na pinakita mo sa asawa mo, si Lord yung magdidikta sa'yo na hindi ganyan ang pagtrato, kailangan ganito ang pagtrato mo sa husband mo. Yung si Lord mismo, iko-correct ka sa back of your mind, maging sa heart mo. Kasi mararamdaman mo naman yun as a wife, as a worker, yun, dahil sa full-time worker ka na, nakakarinig ka lagi ng Word of God, yung conviction, ang bilis. Yun ang nakita ko, mabilis yung conviction. At nagigrip agad yung heart mo kapag alam mong mali ka doon sa hindi mo dapat i-insist yung gusto mo. Kailangan kung ano yung gusto ni Lord at kung ano yung tama. Maganda. Maganda na sinabi niya, hindi yung kung anong gusto ko o gusto niya, kung anong gusto ni Lord. Mga kapatid, ang mag-asawa pong ito ay may unique relationship. No? They don't really have kids. And normally sa buhay mag-asawa sa mundo, minsan nagiging dahilan ng conflict ito. So tanong natin sila, no? 22 years na. So paano ninyo manage itong isang sitwasyon na very unique na ibinigay sa inyo ng Diyos? Paano nyo tinignan ito? At paano kayo nag-adjust? Mr. Andy. Thank you, Lord. So, unang-una po, doon sa mag-asawa, ang
ang gustong-gusto talaga natin, di po ba, pag nag-asawa ka, magkaroon ka talaga ng anak. Lalo po sa amin sa Batangas, abay, kay kakantsawan, ay ano ga, mahina ga ang tuhod, hindi makabuo eh. O di siyempre bilang lalaki, gusto mo rin namang may patunayan ka. O actually po, nagkaroon naman, nagbuntis naman si Mrs. Kaya lang po, nakunan nga po. And from that time, hindi na po uli kasi nasundan eh, no? Salamat po kay Lord na may Word of God. Kasi ngayon nasambit po ni Minister Ernie sa mundo, pagka wala kang anak, pwede namang mag-anak ka sa iba. Pwede mong gawin yun. But then, salamat po sa Word of God. Ano yung naging effect sa'yo ng Word of God? If mabanggit mo rin sana yung Word of God. Opo, kasi po yung, di ba yung fear of the Lord, no? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na salamat po kay Lord kasi kung wala akong fear of the Lord, no, glory to God po, po pwede akong gumawa ng ibang pamamaraan. Kasi at that time, bata pa rin naman ako, kaya pang magkaroon ng anak. Kaya lang po, yung fear of the Lord, beginning ng wisdom nga. At salamat sa wisdom na, paano ba pakikitunguhan ang asawa mo? Paano ba kayo magsasama kahit wala kayong anak? At yun naman po, nagpapasalamat kami kay Lord, may wisdom na binigay si Lord. At katulad po niyan, ang isang pinagawa sa amin ni Lord is, nag-adapt kami nung pamangkin ko. No? At yun po si Andrea. No? At yun naman ay open book po dito sa ating Comfy family na 1.5-year-old pa lang si Andrea, nasa amin na po. Hindi naman iba kasi po, kaya Magadya rin ang apelyido nun kasi yung mama niya, kapatid ko. So, ang ginamit na apelyido ni Andrea, yung apelyido rin ng mama niya. So, Magadya rin po siya. At salamat kay Lord, maraming ako nagsasabi na magkakamukha na daw kami. No? Pag nakita nyo po si Andrea, nakikita nyo po sa GOG, Gift of God. Isa po doon si Andrea. Yun po yung aming anak. Ayan. Si sister naman, no? At least yun, blood, di ba? Blood kin niya. So ikaw, paano mo tinignan ito? Nagkaroon ka ba ng frustration? Tinanong mo ba ang Diyos? Paano ka nag-react dun sa sitwasyon? Yan. Isa yun sa blessing din po namin na napunta sa amin. Actually, nung una nun, hiram-hiram lang eh. Pera muna yung bata. Yun, natutuwa kami. Bago tayo dumating sa bata, yung ikaw, bilang babae, siyempre, gusto mong maging ina na galing sa sinapupunan. Pero, nung ma-realize mo na hindi kayo ano yung naging reaction mo? Yan. Siyempre, nung una, malungkot, no? Kasi, actually, nabuntis naman po ako nung na-assign kami nung unang outage namin sa Nueva Ecija. Doon ako nakunan, tapos hanggang sa hindi nga po mabuo, hanggang sa nagpa-check up po ako, nagkaroon ako ng ovarian cyst, yun yung cause, kaya pala hindi kami nagbuo. Tumagal yun ng 5 years, hanggang sa naoperahan po ako. Hanggang sa, wala pa rin talaga. Tapos yun, sa una, masakit sa kalooban, malungkot, yan. Pero nung binigyan ka ni Lord ng word na hindi ko lang humatad ako sa Isaiah, no? Yung word na sabi ni Lord na mapalad ang mga babae na hindi man nagkaanak pero makakaranas ka ng mga bata na maaalagaan mo na magiging kasiyahan mo sa buhay. Yun. Tapos, dumating sa buhay namin si Andrea. At iba kasi pag meron kang bata sa tahanan, no? Yung meron kang kinagigiliwan, meron kang, kumbaga, yun yung, di ba sabi ng mga magulang, kapag pagod ka sa trabaho, pagdating mo sa bahay, pag nakita mong masisigla, masasaya yung mga bata, nawawala yung pagod mo. Yun ang nagiging sa amin ni Brother Andy, yung nagbibigay sigla, lakas sa amin. At kumbaga, laro-laro nga namin eh. Pero glory to God, si Lord din po ang nagbibigay ng tibay ng relasyon namin, mag-asawa, kahit di man kami nagkaroon ng talagang anak na galing sa amin, nung binigay ni Lord si Andrea, yun ang lalong nag-bind ng aming relationship as
mag-asawa. At napatunayan po namin yon na hindi hadlang ang hindi pagkakaroon ng anak, kundi kung ano ba yung kahinatnan lalo ng relationship ninyo. Okay. So yung yun, pagtitibay magandang ng relationship. puntahan natin. No? Ilang minuto na lang tayo. Papaano nyo pinagtibay lalo na andun yung challenge, no? Paano nyo pinagtibay yung inyong relasyon, especially at that time na alam nyo hindi kayo magkakaroon ng sariling anak? Anong in-express sa iyo o anong pinakita sa iyo ni Minister Andy na suporta na lalo kang nagmahal sa kanya dahil dun sa pinakita niya sa iyo in spite of the fact na hindi ka nagkaanak? Ayan, lalo kaming nag-concentrate sa mga gawain ng Panginoon. At hindi lang yon, kung ano yung dumarating sa buhay namin, wala man kaming anak, pero glory to God, pinrovide ni Lord si Andrea na instant baby namin. At ang napakaganda po nun, kahit saan kami naroroon na gawain, sige lang, dire-diretso yung outreach namin. Sinasama namin siya. Nakakarating siya sa Kipot. Ang dami na niya narating na outreach na kasama namin at hindi yun naging hadlang. Okay. At glory to God, yun ang naging way para lalo kami makapaglingkod ng masaya ni Brother Andy. Nakasama pa namin yung bata kahit 2 years old siya, 3 years old. Nawali lang siya nung nag-aaral na siya sa Batangas, doon siya nag-aral. Sige. Pero nagtuloy-tuloy pa rin yung aming gawain sa ating ministry. Okay, salamat. Thank Si you, Lord. Minister Andy naman, paano ba in-express, paano mo in-assure si Sister Judith? Nung alam ko na nga na na kasi sabi ng OB niya na 50-50 na kasi inalis siya isang fallopian tube, isang ovary. So, tapos umiidad na nga po. Sabi kong gano'n, talaga bang mahal mo ako kahit wala tayong anak? Sa tinanong niya? Totoo, di ba, tinanong, mahal mo ba ako kasi paano na yan? Mukhang na, hindi na tayo magkakaroon ng sariling anak dahil nga din po sa sitwasyon. Tapos yun pa, umiidad na. Pero alam niyo po, sabi niya sa akin, Minister Ernie, hindi naman yun ang batayan ng ating pagmamahalan Yun po, nagustuhan ko po yung sagot niya. Tapos po sabi ko, sige, dahil gano'n naman pala, ay hindi naman talaga yun ang isang pamantayan o batayan para magtuloy-tuloy ang maganda relasyon. So, yun po, ako rin po, na-bless doon. At lalo ko naman pong ipinadama yung pong pagmamahal ko po sa kanya. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, makita natin ang mag-asawa. Napakaganda po pag mag-asawang Kristiyano, wala pong hadlang. No? Sabi nga ni Minister kanina, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Iba po talaga ang karunungan galing sa Diyos. Dahil walang anumang bagay na magiging dahilan upang hindi patuloy na magbunga ang pagsasama, magandang pagsasama ng mag-asawa. Ilang minuto na lang mga kapatid. So, few words, ano bang gusto nyong iwanan sa mga mag-asawa, lalo na sa mga walang may anak, no? Simulan natin kay Sister Judith. Ayan, bilang mag-asawa na hindi hadlang kung may anak ka man o wala ka man anak, ay patuloy tayo na lalong mag-serve sa Panginoon na magkasama ang mag-asawa. At isa itong magandang pribilehiyo o challenge sa atin na maganda kasi sa mag-asawa yung magkasama lagi sa isang gawain. Lalo tigit sa gawain kay Lord. Kahit anumang trabaho, no? Kasi mahirap talaga kapag ang isa nasa malayo, di ba? Merong isa nasa abroad, isa nandito. Mahirap, pero ipag-pray po natin kay Lord na siya ang gumawa ng perfect will na nararapat. Pero ang napakaganda nun, yung magkatuwang kayo, magkaisa kayo sa inyong mga layunin, sa inyong vision, sa inyong mga desire. At si Lord naman ang mag-grant ng mga ito. Napakaganda. Thank you, Lord. Minister Andy? Thank you, Lord. So, sa lahat po ng mga kapatiran ngayon na nakikinig at nanonood po, sa mga mag-asawa po na hanggang ngayon, wala pa pong anak. Malay nyo, maya-maya, mayroon na. No, mga kapatid. O bukas o makalawa. But then, ang maipapayo ko po ay let's continue serving the Lord with gladness in our hearts.
No po, at alam nyo, sa totoo lang po, ang isa ring advantage ngayon, ang feelings namin, para kaming mag-boyfriend, girlfriend. Forever No, talaga. forever talaga. Kaya po ang amin talagang nakalagay doon sa akin is Anjud forever. Bakit Anjud? Andy saka Judith. Kaya Anjud forever. So, love tandem po yun, sa love tandem. At glory to God po, mga kapatid, napakahalaga po na yung pong lagi pong naroon ang intimate relationship, yung pong lagi kang nag-uusap. At nakita ho namin, ngayon nga po, si Andrea kasi ay college na. So, malaking bagay din po ang nagkaroon kami ng instant child at naipadama namin yung pong pakiramdam ng isang magulang. No? I would say, hindi man 100%. It's just because di nga po galing sa amin. Pero doon po namin na-express yung aming pagmamahal, pagkalinga kay Andrea. Kaya sabi ko nga kay Andrea, anak, blessed na blessed ka ng Panginoon. No? So yun po, salamat sa Panginoon. Magpatuloy tayo na maglingkod kay Lord, ano man ang ating kalalagayan. Kay meron ka mang anak o wala, go, go, go lang. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa mag-asawa. At alam ko meron silang awitin, pero bago tayo dumating sa... Sige, umawit muna kayo. Pagkatapos magko-closing prayer po kami, si Mr. Andy po magko-closing prayer. Ayan po. Meron po silang awitin para sa ating lahat sa Panginoon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw magpakailanman. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay po na ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin na hindi nagbabago. Anuman po ang ating kalalagayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Jesus Christ, salamat po muli sa isa pong malayang oras na kami po ay nakapagbahagi ng inyo pong katapatan, ng inyo pong pag-ibig, ng inyo pong kabutihan. Na tunay po, Lord, na sa amin pong paglilingkod sa inyo ay walang makapaghihiwalay anuman pong aming maranasan. Kaya salamat din po sa pag-ibig na inyo pong ipinunla sa aming mga puso at katauhan. At ito rin po ay aming naigagawad sa aming kanya-kanya pong asawa, kanya-kanyang pamilya, at lalo po sa Comfy Family. Gamitin niyo po kami mightily, Lord, para po mapalagana pang inyong salita sa lahat ng dako. Lord, continue to bless Comfy Family, Comfy Church, at lahat din po, Lord, nakikinig sa amin. At maging ang mga kapatiran po namin na meron pong mga katanungan pa sa kanilang puso at kaisipan,
regarding po sa relationship po, alam po namin tutulungan niyo po sila, bibigyan ng wisdom and understanding para malaman po ang aming gagawin at magbibigay glory po sa inyong pangalan. We praise you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, Thank you, Lord. muli po, ang mga series pong ito ay hindi po para lamang malaman natin ang buhay-buhay ng mga manggagawa, kundi upang mabuksan ang ating isip, ang ating puso sa sinasabi ng salita ng Diyos, anuman po ang inyong sitwasyon. So, patuloy po kayong sumubaybay dahil ito'y patuloy namin gagampanan sa buong buwan ng Pebrero. For the meanwhile, paalam muna po sa ako kaming tatlo. Nagpapaalam. Bye-bye po. God bless Bye-bye. po. God bless us all. God bless. Have a good day. Bukas po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy